napinis na rin, di ba? Busisi siya. Tapos yung series black, painted po yan ng black. Tapos dito mga boss, ito yung magiging guide para sa concrete topping. Kapal po yung topping namin dito, halos nasubo lang. Di bale magbuhos tayo ng konti, wag lang tayong 9 feet by 4 and a half. Sabi ko kanina, yung pong ba, isa mo na nga. Maparas. 11:30 no? Yung sa bahay, ulam. Parehas lang sila ng ano, ang yung ano, mas malaki yung screen ng Osmo GoPro or DJI Osmo. Sabay-sabay nating buuin. Dream house nyo ay ating aabutin. Strong foundation, quality construction. Bawat detalye with passion and dedication. Like, share, subscribe. Samahan ang biyahe. Sa bawat bagong vlog, may bago kayong matututuhan. Ayan, good morning. Meron akong bagong camera. DJI Osmo Action 6. Ayan, tapos itong isa, itong luma akong gamit. Ano po ito? DJI GoPro Hero 13. Ayan, 13 po yan, black. So, ito kasi luma ko mga boss, minsan nagluloko na. Minsan nawawala po yung mga files yung mga video clip na ano ko, kuha ko, mga capture na video, minsan nawawala. Tapos minsan din nagpapatay hindi siya, kaya ayun, kailangan kong bumili ng ano, ng bago. Ito yung bago ngayon. So, syempre sa ating pagbablog, kailangan natin ng magandang camera. Tapos syempre, isa rin sa nag-invest din ako. Kumuha din ako ng ano, ng mic. Ayan. Mic na DJI din naman yung mic na kinuha ko na Mini 2. Mic 2. Ayan. So ito yung video comparison natin. Yan natin alin yung maganda yung video quality. So ito yung GoPro, parehas lang sila ng ano, ang resolution 1080p tapos 16. Ayan, ito rin ganun din. Ayan, 1080, so 60 rin yung kanyang ano. Ayan. So mas malaki yung screen ng Osmo Action 6. Mas malaki siya ng konti kumpara sa GoPro 13. Tapos sa video, mas maliwanag itong Osmo kumpara dito sa GoPro 13. Ito yung Osmo, ito yung 13. So, i-play ko, pagkukumparain natin yung kanyang video. Ayan, play natin. Ayan yung kailang video clips. Parehas din po yan na ano, wide. Ayan yung video clips niya. Kaya kung balak nyong bumili ng camera, so GoPro or DJI Osmo Action 6. So papakita ko sa video yung kanyang comparison natin. Video clips. Parehas din po yan na ano, wide. Yung video clips niya. Kaya kung balak nyong bumili ng camera, so GoPro or DJI Osmo. So ayan, itong Action 6 na po ang gagamitin ko muna ngayon. Osmo. Subukan natin itong
Itong 13, gagamitin pa rin naman natin to para magdalawa lang yung camera natin. Kay luma. Bago. Napakaganda ng ano niya, ng video quality. Buhay na buhay yung color. Saka yung linaw niya malinaw. Tapos mamaya subukan din natin sa ano naman, sa madilim mamayang gabi. So pagkumparahin ko rin kung ito kasing GoPro, alam naman natin itong GoPro mga boss, mahina po ito sa dilim. So itong DJI Osmo Action 6. So subukan natin mamaya. Ayan. Ang lakad pala natin ngayon, Bulacan project po tayo. Bulacan project. Tapos kahapon, yun nga, natapos na yung ano, natapos na po yung hinarang namin doon. So okay na, pwede na tayong magpakawala. Titingin ako ng similya din, similya ng ano. Bala ko dito mga boss, ano lang, libangan lang yan. Libangan ko lang yan. Mahilig din po ako sa ano, mahilig ako sa isda. Mahilig ako mga isda. So dito sa likod meron tayong libangan, pagkakabalahan. Tulad ng sabi ko kapag meron po ako similya dito. Tapos yung mga tilapia rin na nandito, na ano rin, na ang tawag dito, nagkasimilya din dyan, lumaki na. So yan, kukunin ko rin, papakawalan ko dyan. Ayan o. At least dito maluwang po yung kanilang gagalawan. So malalaki sila ng mabilis dito. Ayun na yung bangka o. Ayun, nakaharang na po doon. So wala na sila lalabasan dyan. Dito naman nakapader na to, tsaka doon. So yun lang talaga yung ano. Actually kung hindi lang po ano, nalubog to nung binabakuran namin yan, malamang nasaraduan na po yan. Nung time kasi na binabakuran yan, medyo inabutan tayo ng ano, ng tag-ulan. So soon, siguro maybe next year, pagka next summer, so pwede natin continue yan. Ang nangihinayang lang ako dun sa bakal na nakatayo dun na poste na hindi nabuhusan o hindi nasintahan, di tulad nitong dito. Hindi na po mga kalawang tong yung mga nabuhusan na dito. Yun doon kasi nakaano pa eh, nakabuhos pa lang yun. Ayun o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poste. Ayun pa pala yung isa, halsyam. So tingnan natin kung next summer, i-check ko yun kung uubra pa, kung hindi talaga kakainin ng kalawang. Kakainin kasi ng kalawang kung hindi talaga siya maaagnas. So pwede pa natin gamitin. Papapinturaan ko rin o papatanggal ko yung kalawang kung talagang okay pa. I-check ko rin para i-continue na rin po yan. At least makakaipon pa tayo ng pampano dyan, pampagawa dyan. So yun o, iting tayo ng similya. Ang bala kong lagay dito, sari-saring isda. Hito, dalag, tilapia, ay basta anong isda pwede dyan. Tapos pwede tayo mamingwit dyan. Kung gusto mo lang ng ulam, may ulam. Kung gusto ko ng maniksay, kahit dyan lang. So yan, libangan lang po yan. Hindi naman for business. Pangarap po rin kasi magkapispan dyan sa tamang panahon, pag-iipunan natin. So yan, yung gamit ko po ngayon itong ano, itong DJI Osmo Action 6. Ito yata yung latest ng DJI Osmo Action 6. Taluma natin, backup to. Sa Bulacan tayo. Medyo ano rin po, masama pa rin yung panahon hanggang ngayon. Maulan pa rin. Talagang ito na yung tag-ulan na talaga. At tapos ito yung microphone. DJI Mini 2 mic. Testingin natin. Ayan. So, hindi ko pa pala kabisado kung paano i-connect to. So titingnan ko na lang sa manual para mas clear po yung ating audio pagka po nagbablog tayo. Minsan kasi medyo mahina po yung ating boses. So siyempre yung ating mga viewers din na iba inaano din or nagko-comment din na kailangan natin mag-invest sa mic. So ito na, para ma-clear yung ating audio.
Ayun. Okay, mic. DJI. Kahit malayo tayo. Kahit malayo yung video natin, yung camera natin, basta nakakonect dito sa ating sa ating DJI Osmo Action 6. So maririnig pa rin ng clear yung ating audio. Testingin ko. Ayan, pag-aaralan ko muna to mga boss, siguro sa susunod na lang natin. Na video natin doon ko gagamitin. Hindi ko pa malaman kung paano siya i-connect dito sa ating camera. So, ano muna tayo? Ito muna ang mic nitong Osmo Action 6 ang gagamitin natin for today's video. So, yan. Ready lang ako. Hindi na alis na tayo. So, yan na mga boss. Let's go! Yan, nandito tayo sa mga boss, sa Candaba. Dito marami din po silang nahuhuling isda rito pagka ganitong panahon. Ayan yung mga isda, oh. So doon yung bilihan eh. Titingin tayo ng isda. Para meron din tayong pasalubong doon sa kanila sa site. Para meron sila may ulam din. Mura lang po yung isda rito. Tingin tayo. Isda. Ayun, oh, dami na nagtitinda. Tingin tayo isda rito. Dito tayo para hindi tayo mahal ng mga nagtitinda. Para makita tayo ng kasasakyan, mahalan tayo. Naglakad na lang tayo doon. Tilapia, oh. Mas magkano kilo? 120. Tilapia, oh. 120 tilapia. May manok pa, oh. Silver. Lang common. Silver lah. Silver. May. Bakit ito yan? Sarap sana karpa, eh. May mail na po kayo? Ano ba tawag dito sa mail? Daga. Magkano dagis? 215 kilo. Ha? Saan naalala rin? O tagdapan ako. O tagdapan ako. O talaga ano pagete? Ito mo. Bakit? Sa ganito. O ka na sumabi. O tagdapan ako ni Bali sa'yo. Dagis. Januaring kilo. Bilang kilo at sa liwan nyo? Magkano kaya? Magkano pa kilo? 180. Ah, 150. Bilang kilo at sa liwan nyo? Okay. Meron tayong nabiling yung maliliit na dalag. Ang ganda sana doon. Pakawalan doon sa fish pan. Kaya lang hindi po mabubuhay ito. Kung sanang pauwi na ako, pwede. Papunta pa lang tayo, eh. Mamaya wala na yun. Pero mamaya kung makadaan pa tayo dito, kung meron pa, bibili pa ako, pakakawalan ko doon, mga dalag. Tulad ng sabi ko, magpapakawala po ako doon ng sari-saring isda. Hindi lang isang klase. Yan, so tara. Ang daming tao dito. Marami dito, yun, nahuhuli ko doon kina parang Jimmy, yung tinatawag namin dito na silver or
may mayang tabang, yan tawag nila, or imelda. Dito marami. Yung sa isda na yan mga boss, actually sa totoo lang po, hindi po masyadong masarap yung lasa. Medyo matabang siya, tapos medyo matinik din, kaya hindi po siya mabili. Pero yung mga low budget, yan, gusto nila, mura lang po kasi yan dun sa Pampanga. Halos nasa lang yung kilo niyan, 20 pesos per kilo. Marami po kasi dito yan, dito sa Candaba. Yan, shoutout pala kay Sir Pierre Bernard. Yan, siya po yung kausap ko about sa submersible pump. So titingin ako kung may makikita po ako. Although nakakita na rin ako ng pyesa ng submersible sa online, hindi ko alam kung kailan po darating. Kung wala po akong makitang impeller type, so malamang hihintayin ko na lang yung pyesa muna, yung pyesa na papalitan dun sa nasira. Meron naman silang tubig, kaya lang medyo mahina po yung tubig doon dahil ano lang po kami doon, nakikidugtong lang doon sa kapitbahay. May time lang na malakas yung tubig, pero most of the time wala or mahina ang tubig. Umuulan pa rin, no? Uulan pa rin. Ayan, nandito na tayo dito po sa Pandi, Bulacan. Shoutout kay Kuya Jojo. Aro, nakawala na. Oo. Ano naman luto ng daga? Dagisyen. Ano, timba. Buhay pa ata to. Bulig. Ano ang maglutong bulig? Ay, buhay pa. Pakakakulong ko dun sa fish pan. Alam, dalam. Malaking tubig. Wala mo kirin babo. Wala pa tayo babo. Ayan mga boss, Bulacan Project. So dito naman sa Bulacan Project, marami naman po silang ginagawa sa loob. So kahit naman po na umulan, so makakapagtrabaho naman po sila dito. Maraming activity na kailangan tapusin sa loob. So, pinapokus ko muna po sila sa loob bago tayo lumabas. Kailangan muna matapos yung loob. Tapos ayan, nag-start na rin kami tapping, concrete tapping. Oh, may fish pan pala dyan. Ha? Ito yung sinasabi ko mga boss. Ito kasi lote na to. Pero lumalabas yung tubig doon. Magos. Ito kasi lote na to, mababa. Tapos dito pa yung kanal nitong mga kapitbahay. Wala po kasing proper drainage dito sa area. So meron naman po kami nilagay na tubo doon na number 6. Palabas doon. Ayan. Kaya yung sunken doon, medyo mababa na po kasi siya. Kaya nagkakasibol pagka lumalaki yung tubig dyan. Waterproofing. Naka-waterproofing naman na dyan to, no? Hinukay nyo yung ilalim dito sa gilid. Hindi na ganun sumisibol doon, no? Ay, mataas po yung tubig, oh. Tapos iwa-waterproofing pa rin po namin yung doon. Pagka na-finish na rin, iwa-waterproofing natin ng negative side. Dito sa labas, wala pa naman pong pagbabago dito. Halos sa loob medyo mabusisi. Ayan. Ay, yung ceiling mo basta kulay black. Tapos ayun na po yung ilalagay na yung tubular, pinatanggal ko na para pinturahan sa ibaba. And then, ayun, natapos na yung iba doon. So pagka nakompleto na, doon po ilalagay yan. Tapos ilalagay natin ng ilaw. Pinlight ang gusto ni owner dito. Wala po tayong center light. Yung magiging center light lang or design lang dito yung kanyang ceiling fan
Ayan, yun yung abang. Tapat dito sa kanyang sangken. Ayan, wala naman na siyang sibo lalos. Ano na lang to, pondo na lang na tubig. Waterproofing na rin kasi sa likod yun. Pero padodobling ko pa yun pagka umaraw na. Tapos papapinis muna to. Plastering yan. And then, waterproofing. Negative side. Negative side ang gagamitin natin dito. Ayun na. Tapos nag-start na rin sila mag-stoko doon. Ayan, stoko. Ayan. Hindi kasi natin mababaklas to hanggat hindi natatapos po yung taas. Ayan, makapag-start na sila. At tapos na rin pala yung mga groove. Ang finish po ng bahay na to is stuko. Ayan, dun sa may loft. Nakapag ano na sila dun, stuko na. Iano pa po yan, lalagyan pa ng top coat. Matte. Stuko. Paring tayo. Silipin natin yung stoko. Stoko. Stoko finish. Ayan, ito po yung mga tubular. Ayan siya. Alas kakulay nung ceiling dun sa master. Halos isang piyesa po ito. Nabawasan lang siya ng konti. 6 meters. Ganyan. Ang dami pa oh. Busisi siya. Tapos yung ceiling niya black. Halos hindi naman po kasi makikita ito pagka nalagay na yung mga tubular na yan. Alas magiging ano lang siya, background. Stoko. Oh. Pagka nila-applyan po ng top coat yan, magiging ganito siya para siyang basa. Gray. Yung tuyo, medyo light siya. Tuyo na to. Tapos meron siyang butas. Para siyang concrete panel. Malamang sa susunod na balik natin next week may ilalagay na po yan. So bakalas na to next week siguro. Kompleto na rin yung dito. Ginamit natin ano dito stuko contact. Okay, basta yung daliri mo niyan, Ben. Ako yung daliri mo. Tapos itong railing, tsaka itong danan, black painted, tinted po yan ng black. Tapos dito mga boss, tulad ng sabi ko sa previous vlog natin, dito po wala po tayong tiles. Ang finish po nito, concrete topping po siya. Tapos hahasain hanggang lumitaw po yung graba. So pagka ganun, tapos itatap coat siya na matte. Hindi po makita ba gusto ni owner dito. Ito yung dito na top coat na. Ay, top coat na topping na. Yun o. Patutuyuin muna po yan. Tapos sasain. Medyo medyo maproseso or mabusisi. Sasain po kasi yan. Ayan muna natin siya matuyo. Ito na yung Sami Master. Ayan, parang ganyan yung kulay niya. Ang pagkakaiba lang ito, maliliit, tapos masinsin. Kasi yan na yung groove. Nag-start na sila mag-stoko rito. Ayun, buo po ito, may stoko yan. Magiging kulay ganito yan. Ayan, parang ganyan.
Pagka na-emulsion, magagahan ganyan po yung kulay niya. Tapos dito, pin light din po yung ilaw. Tapos meron din siyang ceiling fan dito sa sentro. Ceiling fan. Ceiling fan tayo dito sa may sunken, sa guest room, dito sa dirty kitchen, tsaka sa loft. Saka ito, stuko to. Ito, laundry area. Hindi ko sure kung papa-concrete finish din ni owner to or tiles na to. Ito po kasing kung laundry area. Alam naman na to, laundry area. Hindi, siyempre, for sure, basa to. Naglalagay sila ng mga pinaka-guide or botones. Yan yung magiging guide para sa concrete topping. Kapal po yung topping namin dito, halos nasa 3 inches. Ayan. So wala pong less maintenance din yan. Walang mababasag na tiles, walang aangat na tiles dahil wala po siyang tiles. Tsaka madaling i-repair. Kung may mabungi man, semento lang, okay na. Di tulad ng tiles, pagka may nabasag, syempre papalitan mo yung isang perasong buo na napaka-hassle, napaka-hirap palitan. Kailangan pang grinderin, sinsilin bago mo mapalitan. So dito, pagka may nabasag na portion, semento lang ang pang re-retouch mo or pang re-repair. Susukat ko na yung mga pintuan. Susukatin ko na. Ito mga pintuan mga boss para pamaya mapagawa ko na rin. Total meron na rin kaming elevation dito. Di baling sumobra, wag lang kumulang. Di baling magbuhos tayo ng konti, wag lang tayong magtapal. Mas maganda po yung gano'n na magbawas kaysa sa magtapal or magdagdag. Ito yung pinto. Isa yung main door doon. Yung main door doon, malaki po yun. 9 feet by 4.5 feet po yun. So, hindi siya standard. Napakalaki pintuan niya. Yan, ito po yung problema dito mga boss. Ito po yung aming deep well na kung saan nakalagay po yung submersible na nasira, screw pump. Naghahanap po ako ng impeller type. Although tulad ng sabi ko kanina, yung pong nilagay dito, makakita naman na akong piyesa, pero yun in order ko muna sa online. So sabi naman ni owners, kung magagawa man yun, magiging backup na lang yun. Magiging backup na lang dito. Kung sakali masira man yung bagong ilalagay dito, at least meron pang pampalit na ilalagay habang pinapagawa naman yung nasira, if ever lang na masira. Ito kasi mga boss, sa gamit na gamit po ito. Ito lahat sila naliligo, kumukuha ng pantubig dyan sa mga halo. Tulad ngayon, nahihirapan kami. Meron palang kakuha doon sa tubig doon sa likod. Merong tubig dahil kagulan. Ayan. So, siguro next week na magagawa to. Ayan. Mahina po kasing tubig dito tulad nito ngayon. Naka sila sa kabila. Walang tulo. Walang tulo. Anong oras na marating yung tubig dito, ta? Anong oras na marating? Tubig. Gabi? Hali, kapanapon. Ito, daga, nasa mo nilagay? Yan, igisa ko na eh. Gilisa mo na kagad. Wala po na eh. Tapos ano mo? Adobong tuyo. Maparas. 11:30, no? Maluto kaya yan bago mag-12.
Ha? Luluto yan, sandali lang. Malambot na eh. Lambot na yung daga. Kumakain yung daga. Siyempre. Dagang bayan. Exotic food. Hindi, sabi nyo sa kanda, baka mal pala yung kilo yun, 250. Mas malinis pa yung ano eh. Yun. Yung dagang bahay, nasa bahay lang. O yung isa, nasa bukid. Oh, yung ulam kinakain, ano? Yung sa bukid naman, ano, mga suso. Tapos palay, kinakain nila yung bunga ng palay. Yung sa bahay, ulam. Ulam lang. Nasa bahay lang siya eh. Ito. Ano to? Ayun, ginisang palaya. Ang ulam nila. Eh mga boss. Next balik natin dito. May malinaw na dito. May malinaw na. Tapos sa labas na nun po unti-unti. Dito sa taas wala pa rin po tayong spandrel dyan. Ganon din dito. Spandrel pa po yan. Tapos itong canopy na to. Isa rin sa problema namin ni owner dito. Itong posting na to, pero i-report daw nila sa main ng Meralco na kailangan talagang ma-relocate to doon sa Gawiron para po talaga wala na siyang istorbo. Tapos natin dito, after lang salis din tayo asikasuhin ko rin mga kailangan dito. Yung mga tiles sa CR, kailangan ko na rin i-ready. Magsisend muna ako ng option kay owner kung ano yung gusto niyang tiles doon. Ang expect kasi nila doon, ano, na grade din, na parang cement finish din. Ang gusto po nila doon. Hindi mo ginawa. Yun o, daga. Ito tangga. Daga to? Ay, wala kami kong daga. Daga. Nasa labubog. Sa labubog. Yan tayo. Daga. Sarap. Lasang manok. Sarap pa sa manok. Oh, di ka alam pero itong galunggong kita. Ayan na. Iwan na po natin sila. Magkano sila? Eco-flooring. Okay, let's go. Marami pa tayong asikasuhin.